South Korea. Ang sabi ng iba, kung gusto mong matupad kagad ang mga pangarap mo, magpunta ka lang daw ng Korea. Dahil sa Korea, madali kang yumaman. Bukod kasi sa laki ng sahod dito sa South Korea, kaya maraming mga kababayan natin ang naiengganyo, hindi lang mga Pilipino, kahit yung mga karatig bansa natin, napakadali ng requirements dito. Hindi mo kailangan na dapat meron kang mataas na educational background. Meaning, hindi nila hinahanap yung nakapagtapos ka ng kolehiyo o sumampa ka man lang ng kolehiyo. At higit sa lahat, hindi rin nila hinahanap na dapat meron kang bigating work experience. So tama, basta high school o elementary graduate ka, pwede ka makarating at makapagtrabaho dito sa bansang South Korea as a factory worker. Isipin mo, kahit high school at elementary graduate ka lang, pwede ka nang makapunta dito sa South Korea. Isang bansa ka makakakita na sumasahod ka ng 120, 180, 160 o 200k pataas ng educational background mo is elementary graduate lang. At higit sa lahat, hindi mo kailangan dapat maging fluent ka sa English o marunong kang mag-English. Kaya naman, kung gaano kadali at kung gaano kagaan ang mga requirements upang makarating ka dito sa South Korea, meron silang kondisyon. Bukod sa alam ko at alam ng lahat, na bago ka makarating dito, kailangan mo maipasa yung EPS topic exam. Isang reading at listening bago ka makarating dito. So, kanya-kanyang diskarte na ang ginagawa ng mga kababayan natin. Yan ang isa sa mga kondisyon nila bago ka makarating ng South Korea at tuloy makapagtrabaho. So, pangalawa, kapag nandito ka na, nakarating ka na dito sa South Korea, isa sa mga kondisyon nila, hindi ka pwedeng mamili kung ano yung trabaho mapapasukan mo. Diyan pa lang sa Pilipinas, pag ina-plan mo isa kang factory worker, ibig sabihin nun, wala kang ideya kung ano yung pwede mong papatakan o babagsakan na trabaho rito. Kaya panoorin nyo itong video to para po to sa mga baguhan. Yan yung ibahagi ko, naging karanasan ko rito sa South Korea upang mas maunawaan at maintindihan nyo. Bago ako nakarating ng South Korea, ito ang trabaho ko. Dati akong waiter at service crew na 6-month contract lang. After 6 months, wala ka na naman ng trabaho. Yan ang trabaho ko dati. Ang pinaka matagal na pinagtrabahoan ko, merchandiser ako sa isang SM Pampanga. So, almost 1 year yung tinagal ko doon. And then, pa-sideline na lang, naging tricycle driver ako, naging gasoline boy ako. So, in short, never ko talagang na-experience o naisip in the future na ganito yung magiging trabaho ko. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ano ba yung trabaho ni Kablol? Sa mga hindi pa nakakalam, alam ko karamihan po ng mga viewers natin, subscribers natin, alam na po ang uri ng trabaho ko. Sa mga bago po na hindi nakakalam kung ano yung trabaho natin dito, isa ang trabaho ko sa may pinakamahirap na trabaho dito sa bansang South Korea. Maraming mga kababayan natin at ibang lahi na umaayaw at hindi nagtatagal sa ganitong larangan ng trabaho o sa ganitong uri ng trabaho. Die casting ang trabaho natin. Meaning talagang buhatan, marinig mo pa rin yung die casting, pamabasok na sa isip natin, moldihan, bakalan, marumi, mabigat, mainit. So yan po yung lahat ng katangian na meron po sa loob ng aming factory. Kaya naman ito po yung trabaho na may papakita ko po sa inyo. So umagang-umaga pa lang, kagaya lagi ko sinasabi sa inyo, kakapasok lang namin, kakain lang namin. Pero naliligo na kami ng pawis. Yung tipong kakain mo pa lang, amoy uwian ka na. So, ganun po katindi yung trabahong napasukan ko rito. Sa awa ng Diyos, ito at nagtagal. So, ayahan nyo pong ibahagi ko sa inyo kung ano yung nangyayari sa loob ng aming factory. So, ginagawa ko po itong video to para patunayan sa inyo na hindi kailanman pwedeng pumili ang isang EPS factory worker na naselect na kung ano ang trabahong mapapatakan niya rito. Or else, ikaw mismo, tanggihan mo to, i-decline mo yung contract mo pag meron ka ng kontrata. Talaga naman guys, hindi biro yung init na nararamdaman namin sa tuwing nasa loob kami ng factory, sa tuwing sasapit po yung summer. Doble o triple yung pagod na nararamdaman namin. Sa tindi ng hinit ng pagluluto namin ng mga tanso, ng aluminum o yung copper. Kasi tatlo klase linuluto namin. Aluminum, yung bronze, tsaka yung copper na nasa loob. Alam niyo po yung mga wires na kuryente. Pag binalatan mo, inalis mo yung balat, makikita mo yung pula na wire na malambot sa loob. Ganun po yung niluluto namin dito sa South Korea. Kaya naman talagang never ko itong na-experience. Wala akong idea nung pagdating ko rito. Ito yung napatakan ko. So, wala na akong ginawa. Kung hindi ginawa na lang, tsinaga ko na lang. Sa sobrang init, talagang hindi mo kakayanin talaga na isang damit lang sa isang araw.
5 t-shirt at 3 pantalon papalit-palit yon. Dahil talagang hindi pwedeng babad ng pawis yung likod natin sa pagtatrabaho. Yung tipong kakapalit mo pa lang, mga ilang minuto lang o ilang segundo lang, pawis na pawis ka na. Kung mapapansin po ninyo yan, nagbubuhos kami. Habang nagbubuhos kami dyan guys, wala kami kahit na anong protective gear. Tanging mask lang namin at saka yung DIY na uniform na suot namin, 100%. Kami lang po yung bumibili niyan, minsan binibigyan kami ng amo namin, pero ganun din po yung binibili niya. Kasi hindi ka pwedeng magsuot ng sobrang kapal kahit na napakainit na binubuhos mo dahil talagang maliligo ka ng pawis. So kung mapapansin po ninyo, nagbubuhos kami, nagbabaga, ang usok, di ba minsan nalalanghap natin, talagang napaka-risky sa katawan yan. So talagang literal na hindi mo yan makikita sa buong buhay mo ni sa Pilipinas, hindi ko lang kung mayroong ganitong klase ng trabaho. Pero wala tayong magagawa dahil ang pinunta natin dito, trabaho. Kung hindi ko titiisin, tsatsagayin yung init, hindi ko tsatsagayin yung usok, hindi ko tsatsagayin yung naliligo tayo ng pawis ng umaga pa lang, kakapasok lang natin. Kung hindi ko gagawin yon, paano kakain yung pamilya ko? Paano kakain yung mga anak ko? Paano ko pag-aaralin yung mga anak ko? Paano ko mapapatapos ng kolehiyo yung anak kong panganay? Paano ko mabibigyan, matutulungan yung mga kapatid at mga magulang ko? So, sinaga ko talaga kasi alam ko naman sa unat sa pool, pagdating ko rito sa South Korea, ang pinunta ko dito is trabaho. So, sulit naman yan sa arawan ng sweldo. Sa araw ng sweldo, nagbibigay naman sila ng tamang overtime. On time din naman sila sa pagbibigay ng sahod. Upang lumamig lamang po yung hangin na nanggagaling sa likod ng electric fan. Kaya naman, pagbuhos ko ng tubig, siya naman din ang bilis kung paano matuyo. Dahil sa sobrang init, segundo lang tuyo na naman. So siguro sa isang araw, ilang buhos tayo ng tubig nun sa isang araw. Kaya kong ubusin yung 3 ganun kung saan ko kinukuha, kung saan ako sumasalok ng tubig. Itong video to guys, hindi po ito pananakot. Dahil marami po rito sa South Korea, maraming factor dito, ang mas mabilis mangailangan ng tao. Dahil nga po sa kadahilanang walang gaanong nagtatagal sa ganitong company. Yun din ang bilis ng hiring ng mga tao. Kasi mismo mga Koreano, inaayawan nito. Kung papasok man sila, ayaw nilang mag-overtime at ayaw din nilang pumasok ng Sabado. Kaya naman talaga kung mapapansin po ninyo, iisa lang ang kasama namin Koreano sa loob ng factory. Puro na kami foreigner. Wala kami magagawa kung hindi tinitiis. Bukod sa wala kang pagpipilian, hindi nagre-release yung company namin. Kung ayaw mo magtrabaho, ipapadala kita sa bansa niyo. May pipiliin ka ba? Kaya naman ang tanging susi dito, kaya napaka-importante na dyan pa lang sa atin, dumadanas na kayo ng matinding pagsubok, meaning kahirapan. Kasi kung hindi ganun katindi, yung pundasyon ng pinagdaanan mong kahirapan sa buhay, hindi ka magsusurvive sa ganitong larangan ng trabaho. Alam naman natin guys, na dito sa South Korea, maraming umaasenso at maraming gumanda ang buhay. Pero, laging tatandaan lahat ng yan, may kakibat na kondisyon. So, kung kailangan mong marating o maabot yung mga pangarap mo, kailangan mong labanan ng hirap, labanan ng pagod. Meaning, bawas-bawasin o tanggalin mo yung reklamo. Dahil tayo ang pumunta sa bansa nila at tayo ang mag-adjust. Tayo ang makisama, makitungo na maayos sa kanila. Dahil alam din natin, sa sarili natin, na kahit kailan, hindi mo pwedeng kitain yun sa Pilipinas kung magtatrabaho ka ng 1 buwan. 1 oras, 1 araw na sa Pilipinas. Masakit isipin pero yun ang katotohanan. Kaya naman, sa mga kababayan natin na paparating na rito sa South Korea o nagde-decide pa lang na mag-apply dito sa South Korea, sana maging aware kayo kung ano yung babagsakan nyo rito. Magpadalos-dalos sa mga desisyon na ginagawa ninyo. Kailangan pinag-isipan nyo ito na mabuti at sigurado kayo na yun ang gusto po ninyo. Isa ang pakikisama sa nakikita kong paraan upang gumaan yung trabaho nyo sa ganitong uri ng trabaho. Yung pakikisama kasi, ibig sabihin yun, teamwork. Kailangan marunong ka rin tumulong sa iba kung tapos na yung trabaho mo. Maraming mga kababayan kasi natin dito na tanging iniintindi lang nila is sarili nila. Kaya naman nahihirapan sila dahil sa tuwing kailangan nila ng tulong, walang tumutulong sa kanila dahil siya din hindi marunong tumulong. So, alam ko nagigets nyo ang ibig ko sabihin guys. Isa yun sa pangunahing key talaga ito upang makapag-survive ka, magaling kang makisama. Minsan kasi sa isang company, magkakaibang nationality yung makakasama mo. Lalong-lalo na yung mga malalaking medyo company na family business na medyo may kalakihan na mayroong 50 katao pataas. Minsan may Thailander, may Nepal, may Vietnam, may Pilipino. Hindi mo maiiwasan talaga
inggitan, alitan. So kailangan marunong ka makisama at magaling. Kapag nararamdaman mo yung nagsasawa ka, nahihirapan ka, talagang tingin mo talagang hindi mo makakaya, gawin mo lang yung ginawa ko. Isipin mo lang kung ano yung gusto mo sa buhay. Isipin mo lang bumalik ka sa mga panahong naisipan mo since day one na gusto mo mag-apply kay South Korea sa mga pinagdaanan mo. Ano yung plano mo, ano yung mga pangarap mong bilhin, ano yung gusto mo sa buhay. Isipin mo lang yun, yung lahat ng mga gusto mo. Ang panigurado ako sa iyo, magdadalawang isip ka kung medyo hindi maganda man ang tumatakbo sa isipan natin. Alam ko mahirap at walang madali sa pag-abot ng mga pangarap natin. Pero maniwala ka sa akin, sa araw-araw na nagrereklamo ka, sa araw-araw na nahihirapan ka, hindi mo rin ba naiisip araw-araw, di ba? Nalalagpasan mo yun. Pagdating ng araw, bro, kung baguhan ka pa lang dyan, sa tingin mo hindi ka magtatagal, maniwala ka sa akin, araw-araw lang ganon, araw-araw lang ganon. Huwag mong intindihin yung sinasabi ng iba, huwag mong intindihin yung mga kasama mo. Ang isipin mo kung ano yung trabaho mo sa harapan mo, tapusin mo lang yun sa araw-araw. Ipasok mo dito yung mga positive, ilabas mo yung mga negative doon. Hindi mo mamamalayan, bro. Patapos na pala ang kontrata mo. Yung dating inaayawan mo, sa tingin mo hindi mo makakaya o hindi mo matatapos yung kontrata mo, gigising ka isang araw, ilang months na lang, tapos na ang kontrata mo. So, tiyagaan lang. Alam ko, kaya nyo. So that's it. So magkita-kita tayo sa susunod namin video. Magsa-shoutout lang tayo bago ko tapusin yung ating video. Shoutout kay Mariel Junvilla, pa-shoutout idol, laging nakasubaybay sa mga videos mo. So sana makarating po sa inyo yung shoutout ko. Shoutout po sa inyo. At kay Eduardo Junior Suico, sabi niya, shoutout Cubs, watching videos here in Riyadh, Saudi Arabia. Noong katapusan, tingin ko sa videos mo sa Pilipinas pa ako. Isa din po akong aspirant doll, pero dito ako pinadala ng tadhana, tanggapin ko na lang muna para sa pamilya. So, ang ibig niya sabihin, lagi siya nakasubaybay sa mga videos ko, solid viewers ko to, shoutout sa iyo, bro. So, dati daw niyang pinapanood yung mga videos ko. Ngayon daw nasa Saudi Arabia na siya. Kumbaga hindi siya nakarating ng Korea, napunta siya doon siya dinala ng tadhana sa Saudi Arabia para sa pamilya. Tama yan, bro. Kaysa naman sa maghintay ka ng ilang taon pa, ilang buwan pa, sayang yung oras, bro. Pag dumating yung tamang pagkakataon siguro para sa'yo, makukuha mo na. So, ingat ka dyan, good luck at God bless, bro, sa family mo at sa'yo. At kaya Jet Nelson, kaya Biab, pa-shout out sa sunod vlog mo, Chingo, shout out sa'yo. At shout out na rin po kaya Christian Garcia, pa-shout out ulit Cubs sa KLC po, Kadya Tutorial Language Center. Sa KLC, Korean Language Center po, na ang pangalan Kadya Tutorial Language Center, shoutout po sa inyo, sabi ni Christian Garcia. Shoutout na din sa iyo, bro. At shoutout na rin po kay The Funny One TV. Sir, as lang po, nagmamock test na po ako sa Semili. Tapos score lagi 150 over 160. Pwede na kaya sumabak sa exam pa. Shoutout na rin idol, Boknoy ng Palawan. Sa question mo, pwede na yan. So, maganda yan, mag-mock test ka, training na yan, para pag dumating yung tunay na exam talaga, hindi ka masyadong mangangapa. Alam mo na kung paano. Kasi parang ganyan na ganyan din po yung galawan, yung diskarte sa tunay na exam. Kumbaga, hindi mo alam kung ano nilalabas sa exam, parang ganyan din sa mock test. So, pwede na yan, bro. Ang galing mo nga, yung iba nga talaga pasang-awa lang. Actually, sa exam talaga, hindi naman kailangan na perfect score ka kahit pasang-awa ka lang. Kasi wala namang guarantee na kung ikaw yung may pinakamataas na score, ikaw yung mauunang makakalis, makakarating at mauunang maseselect. So, walang ganun. Swertian lang talaga. Ang pagbalasa sa mga pangalan po ninyo rito, talagang swertian lang ang pagbunot sa inyo. So, shoutout sa iyo, The Funny One TV ng Boknoy ng Palawan. Sana umabot sa ito. So I think guys, that's it. So see you again in my next video. This is Kesta TV channel. Buhay abroad natin dito sa bansang South Korea. Ano sa iyo guys? Hi guys. Ako lang nag-iisang pogi sa pamilya. Ayaw, di ba? Rudy, sumarap na.